Sa edad na 13, pinalayas si Rosalie mula sa kanilang bahay dahil sa pagbubuntis niya na nagdulot ng gulat nang bumalik siya makalipas ang ilang taon. Magandang araw sa inyong lahat. Samahan niyo ako sa tahimik na sandaling ito habang pinapanood niyo kami. May nais ka bang sabihin sa sarili mo, Rosalie? Malakas na sinabi ni Louie, punong-puno ng tensyon ng hangin sa bahay. Napaatras si Rosalie, nakatuon ng tingin sa sahig, hindi kayang harapin ang kanyang ama. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang mahigpit niyang hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. Kahihiyan, maring sinabi ng kanyang ina na si Ariel, ang mga matay walang bakas ng habag. Napakabata pero may anak na agad. Diyos ko, paano ako nagluwal ng isang anak na tulad mo? Hindi ko sinasadya, sagot ni Rosalie. Ang boses niya ay nagkakandautal habang bumagsak ang luha sa kanyang mga pisngi. Hindi sinasadya? Isang malakas na hampas ng kamay ni Luis ang bumagsak sa mesa na nagpayanig sa buong kwarto. Alam mo ba ang kahihiyan na idinulot mo sa atin? Naiintindihan mo ba kung anong sasabihin ng mga tao? Paano mo nakakayang harapin ang sinuman dito sa bayan? Lumitaw ang pagkasuklam sa labi ni Ariel. Luis, huwag mong sayangin ang oras mo sa kanya. Ang batang ito ay hindi karapat-dapat sa ating pag-aaruga. Hayaan mo siyang harapin ang sarili niyang ginawa. Huwag pakiusap! Mama, pakiusap! Humarap si Rosalie sa kanyang ina, namumugto ang mga mata, ngunit ang tumambad sa kanya ay malamig at matigas na titig. Bakit ka pa nandito? Umalis ka na! Biglang tumayo si Luis, itinuturo ang pinto. Pakiramdam ni Rosalie ay bumagsak ang kanyang mundo. Dahan-dahan siyang umatras, malaki ang kanyang mga mata sa takot. Wala akong mapupuntahan, hindi ko alam ang gagawin ko, mahina niyang bulong. Hindi na namin yung problema, huwag ka nang bumalik. Tinalikuran siya ni Luis na parang hindi siya kilala. Tama ka. Masisira lang lalo ang pangalan natin kung mananatili siya, malamig na tugon ni Ariel. Sa labas, nagtipon-tipon ang mga usisero, sumisilip sa loob ng bahay. Ang kanilang mga tingin at bulungan ay parang matatalim na kutsilyo na sumugat sa damdamin ni Rosalie. Umalis ka na! Sigaw ni Luis, nawawalan na ng pasensya. Humahagulgol, tumakbo si Rosalie palabas, sumasabay sa malakas na buhos ng ulan na agad bumasa sa kanya. Nilakad niya ang madidilim na kalye, ang kanyang maliliit na paay balot ng putik at lamig. Hindi ito kanlungan para sa'yo. Sinara ng isang lalaking nasa gitnang edad ang pintuan ng abandonadong gusali na kanyang tinangkang pasukan. Isang gabi lang pakiusap, pagsusumamo ni Rosalie, namamaos na sa kakaiyak. Umalis ka na, ayokong madamay sa gulo. Malakas niyang sinara ang pinto. Iniwang mag-isa si Rosalie sa gitna ng ulan. Nagpunta siya sa kalapit na parke at naupo sa malamig na bangko, ang huling lugar na kaya niyang puntahan. Habang lumalim ang gabi, niyakap ni Rosalie ang sarili, pinoprotektahan ang maliit na buhay na kanyang dala, ang munting sinag ng pag-asa sa kabila ng lahat. Sandali lang, hoy! Isang malupit na sigaw ang narinig kasunod ng nakakainsultong halakhak. Lumingon si Rosalie at nakita ang tatlong figura na nagmula sa anino, ang kanilang mga titig ay nagbabanta. Anong ginagawa mo rito sa ganitong oras? Naghahanap kami ng kaunting saya at mukhang ikaw ang tamang kasama. Pangaasar ng isa sa kanila, lumalapit ng may mapanlinlang ng ngiti. Natigilan si Rosalie sa takot, hindi makagalaw at unti-unting umatras. Huwag kang tatakbo, saan ka naman pupunta, ha? Sigaw ng isa. Sa takot, biglang tumakbo si Rosalie. Ang mga luha niya'y sumasama sa ulan habang siya'y tumatakbo ng walang patutunguhan. Tumitibok ng malakas ang kanyang puso, halos sumabog mula sa kaba. Ilang beses siyang muntik madapa sa madulas na kalsada, pero ang matinding pagnanais na makatakas ang nagtulak sa kanya na magpatuloy. Habang lumalakas ang yabag ng mga humahabol sa kanya, sa kabutihang palad,
ay nakatagpo siya ng isang makitid na eskinita kung saan siya nakapagtago. Bumagsak siya, nanginginig at puno ng takot. Bakit galit na galit ang lahat sa akin? Mahina niyang sabi, halos di marinig sa lakas ng ulan. Gabing iyon, nakahanap si Rosalie ng silong sa ilalim ng isang puno sa parke. Pero ang walang tigil na ulan ay nagbigay ng matinding lamig na tumagos sa kanyang mga buto. Sa wakas, napadpad siya sa isang magulong tulog. Ang mga panaginip niya ay puno ng imahe ng kanyang mga magulang na tumitingin sa kanya na may paghamak kaysa malasakit. Rosalie, ito ang nararapat sa iyo. Bumulong ang malupit na boses ni Ariel na nagpagising sa kanya ng biglaan. Nanginginig, malabo ang isipan ni Rosalie mula sa lagnat at ang mga labi niya'y maputla dahil sa lamig. Dito na ba matatapos ang lahat? Tanong niya sa sarili, natatakot sa ideyang iyon na unti-unting kumakain sa kanyang natitirang lakas. Habang tuloy-tuloy ang ulan, nagsimula ng lumabo ang kanyang paningin. Anak, bakit ka nandito sa gitna ng masamang panahon? Isang mabait na tinig mula sa isang matandang babae ang bumasag sa kadiliman. Halos hindi makilala ni Rosalie ang anyo ng babaeng nakatayo sa harap niya, hawak ang isang payong laban sa ulan. Hindi ko kaya. Ang tanging nasabi ni Rosalie bago siya bumagsak sa mga bisig ng babae. Huwag kang matakot anak, nandito ako para tulungan ka, sabi ng babae. Ang kanyang mga kamay ay maingat na inalalayan si Rosalie. Sino kayo? Mahina at garalgal na tanong ni Rosalie habang unti-unting pumipikit ang kanyang mga mata dahil sa pagod. Isa lang akong simpleng panadero pero hindi ka pwedeng manatili sa ulan na ganito. Sagot ng babae, si Evelyn, na dinala si Rosalie sa maliit niyang panaderya sa malapit. Ang gusali ay payak pero kaaya-aya, puno ng amoy ng sariwang tinapay na nagbibigay ng ginhawa mula sa lamig sa labas. Umupo ka rito, magtitimpla ako ng mainit na tsaa para sa iyo. Mungkahi ni Evelyn. Inalalayan si Rosalie na maupo sa isang upuan. Tinitigan niya ang basang-basang at nanginginig na dalaga na may malasakit. Sa unang pagkakataon sa tila napakahabang panahon, naramdaman ni Rosalie ang bahagyang kabutihan mula sa isang estranghero kahit na ang mga sugat sa kanyang damdamin ay nanatiling sariwa at masakit. Kinabukasan, idinilat ni Rosalie ang kanyang mga mata at natagpuan ang sarili na nakaupo sa isang lumang kahoy na upuan sa loob ng panaderya ni Evelyn. May tumitibok pa ring sakit sa kanyang ulo, bakas ng lagnat na dinanas niya noong nakaraang gabi. Ang mabangong amoy ng bagong lutong tinapay ay pumuno sa hangin na ginigising ang kanyang pandama habang ang kumukulo niyang tiyan ay nagpapaalala na matagal na siyang hindi nakakain. Gising ka na! Uminom ka muna ng mainit na gatas. Bati ni Evelyn ng may lambing. Inilapag ang isang baso ng gatas at isang maliit na piraso ng tinapay sa harap ni Rosalie. Ang kanyang tingin ay puno ng pag-aalala habang minamasdan ang maputlang anyo ng dalaga. Salamat po, mahina at garalgal na sagot ni Rosalie. Hindi niya makasanayan ang ganitong kabutihan mula sa isang estranghero, kaya't nanatiling magkahalo ang pagod at pag-iingat sa kanyang mga mata. Hindi mo kailangang magpaliwanag ngayon, halatang kailangan mo ng tulong, malumanay na sabi ni Evelyn. Kumain ka muna at magpahinga pa, mag-usap tayo mamaya. Nanginginig ang mga kamay ni Rosalie habang iniaangat ang tinapay. Naghahalo ang gutom at pagkapagod sa kanyang nararamdaman. Ngunit nang isusubo na niya ito, biglang sumagi sa isip niya ang mga mapanakit na salita ng kanyang mga magulang. Itinabi niya ang tinapay at tahimik na tumulo ang kanyang mga luha. Anong problema? Tanong ni Evelyn, lumapit sa kanya at umupo sa tabi. Hindi ko ito karapat-dapat. Nakakahiya ako sa pamilya ko. Hikbi ni Rosalie.
Saglit na nag-isip si Evelyn bago dahan-dahang hinawakan ang mga kamay ng dalaga. Pakinggan mo ako. Walang sino man ang nararapat tratuhin ng ganun. Hindi ko alam lahat ng pinagdaanan mo, pero alam kong mabuti kang tao. Nararapat kang magkaroon ng panibagong pagkakataon sa buhay. Sa paglipas ng panahon, unti-unting tumulong si Rosalie sa panaderya. Gayunpaman, ang mapanuring tingin ng ilang mamimili ay nagbibigay sa kanya ng kaba. Sino ang batang iyon? Bulong ng isang babae kay Evelyn, puno ng hinalaang tono. Mukhang may kakaiba sa kanya. Huwag mong hayaang masira ang pangalan mo dahil sa kanya, babala ng babae kay Evelyn. Makialam ka sa sarili mong buhay, madiing sagot ni Evelyn. Kung hindi mo gusto ang mga desisyon ko, umalis ka rito. Ngunit hindi lahat ay kasing maunawain ni Evelyn. Isang araw, habang nililinis ni Rosalie ang mga mesa, dumating si Armando, ang seryosong may-ari ng tindahan sa bayan. Evelyn, kailangan nating mag-usap, anunsyo niya na tila may disapproval sa kanyang tingin kay Rosalie. Tungkol saan? Tanong ni Evelyn. Tungkol sa batang ito, itinuro niya si Rosalie. Narinig kong pinalayas siya sa kanilang bahay dahil sa kahiya-hiyang dahilan. Ang pagpapatira sa kanya rito ay maaaring magdala ng problema sa iyo. Inyuko ni Rosalie ang ulo, pilit pinipigil ang luha habang ang mga salita ni Armando ay tila tumutusok sa kanya. Tumayo si Evelyn ng matikas, ang mukha niya ay puno ng determinasyon. Armando, kung wala kang makabuluhang sasabihin, mas mabuting umalis ka na. Wala siyang sinasaktan, depensa niya. Pag-isipan mo ang reputasyon ng panaderya mo. Sino ang bibili sa isang panaderya na kumukupkup sa isang kahihiyan? Sarkastikong sagot ni Armando. Isipin mo rin ang reputasyon ng sarili mong tindahan. Sagot ni Evelyn nang walang takot. Sino ang bibili sa isang tindahan na nagtataboy ng inosenteng dalaga? Sundin mo na lang ang utos ko, Armando, at huwag nang bumalik kailanman, mahigpit na bilin ni Evelyn habang tinuturo niya ang pintuan. Ang matatag niyang tingin ay nagpapakita ng matibay na desisyon na huwag hayaan ang sino man na saktan muli si Rosalie. Ngunit hindi nagtagal ay kumalat ang mga bulong-bulungan sa komunidad. Yung buntis na babae nakatira sa panaderya ni Evelyn. Habang lumilipas ang mga araw, lalong dumami ang mapanghusgang tingin at mapanirang usapan. Isang gabi, habang nasa labas si Rosalie para magtapon ng basura, bigla siyang napalibutan ng grupo ng mga kabataan sa lugar. Hoy babae, sino ka ba para manatili dito? Sigaw ni Manuel, isang matipunong lalaki sa grupo. Gusto ko lang mabuhay ng tahimik, sagot ni Rosalie, nanginginig ang boses habang dahan-dahang umatras. Tahimik? Nakakahiya ka na nga dito! Bulyaw ni Manuel sabay tulak kay Rosalie na nagpagulong sa kanya. Tigil na kayo, sigaw ni Evelyn mula sa pintuan ng panaderya. Agad siyang tumakbo papunta kay Rosalie upang tulungan ito. Kung hindi kayo marunong umayos, huwag kayong lumapit dito. Nanlilisik ang mga mata ni Manuel habang sinagot si Evelyn, sige, pero huwag kang magreklamo kapag wala nang pumunta sa panaderya mo. Dali-daling ipinasok ni Evelyn si Rosalie, nanginginig ang mga kamay sa galit. Huwag mo silang pansinin, anak. Wala kang kasalanan, anya habang niyayakap si Rosalie. Ngunit tahimik lamang na umiiyak si Rosalie, lubos na pinanghihinaan ng loob dahil sa lumalalang tensyon. Napilitan si Evelyn na pansamantalang isara ang panaderya upang maiwasan ang mas malalang insidente. Habang sarado ang panaderya, sinubukan ni Rosalie na maghanap ng trabaho upang makatulong kay Evelyn. Ngunit lahat ng kanyang pagsisikap ay nauwi sa wala. Wala kaming bakante, matigas na sagot ng isang may-ari ng restoran habang mapanuring tinitigan ang kanyang tiyan. Maawa na po kayo, kailangan ko po talaga ng trabaho. Nangangako po akong magsisipag. Pagmamakaawa ni Rosalie, ngunit tinanggihan siya ng malamig na ngiti at pagtanggi.
Sa bawat pintuang kanyang nilalapitan, lalong nararamdaman ni Rosalie ang tila pagiging invisible at pagtakwil ng lipunan sa kanya. Pag-uwi niya sa panaderya isang hapon, nadatnan niya si Evelyn na nakatungo sa mesa, hawak ang tambak ng mga bayarin. "May problema po ba?" tanong ni Rosalie, puno ng pag-aalala. Malalim na huminga si Evelyn. "Hindi ko alam kung kakayanin pa naming panatilihing bukas ang panaderya. May mga nagbabanta nang huwag nang bumili dito. Kung ako po ang dahilan ng problema, aalis na lang po ako." Alok ni Rosalie, nanginginig ang boses. Malungkot na tumingin si Evelyn sa kanya. "Huwag kang magsalita ng ganyan. Wala kang ibang matutuluyan. Hindi ko hahayaang maging palaboy ka ulit." Ngunit hindi maalis sa isip ni Rosalie ang ideya ng pag-alis upang protektahan si Evelyn. Ayaw niyang maging sanhi ng pahirap sa mabait na babae. Kinagabihan, halos hindi siya nakatulog sa kaiisip. Kinaumagahan, nadatnan niyang abala si Evelyn sa pagmamasa ng tinapay kahit na halatang pagod na ito. "Isa itong utang na loob ko sa inyo. Hindi ko kayang manood na nagkakaganito kayo dahil sa akin," bulong ni Rosalie habang minamasdan si Evelyn. "Sinabi ko nang huwag mo nang intindihin ito." "Dito ka nababagay, Rosalie. Hindi ka aalis," sagot ni Evelyn kahit bakas ang pagod sa boses. Ngunit matigas ang pasya ni Rosalie. Lumabas ulit siya upang maghanap ng trabaho, ngunit puro pagtanggi ang kanyang natanggap. "Trabaho? Ikaw? Nakakatawa," ani Anita, may-ari ng isang patahian. "Hindi kami tumatanggap ng tulad mo. Umalis ka na bago mo pa madungisan ang tindahan ko." Pilit na pinigilan ni Rosalie ang pagluha, yumuko bilang pasasalamat at tahimik na umalis. Bawat hakbang ay tila nagpapabigat sa kanyang kalooban, na para bang sinasarhan na siya ng mundo. Hapon, nang makapag-ipon siya ng kaunting pera mula sa pamimigay ng flyers. Ngunit habang nasa palengke, nagulat siya nang marinig ang isang matandang babae na sumisigaw, "Yung buntis na babae, ninakaw ang wallet ko!" Agad na tumingin ang lahat kay Rosalie, puno ng paghuhusga. "Hindi po totoo, wala po akong kinuha." Umiiyak na depensa ni Rosalie, ngunit mabilis siyang napalibutan ng mga tao. "Hala, halughugin ang bag niya!" sigaw ng isang lalaking nasa likod. "Nakikiusap po ako, huwag niyo itong gawin." Nagmamakaawa si Rosalie habang mahigpit na hawak ang kanyang bag. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, isang lalaki ang pilit na kinuha ito at binuksan. Ngunit wala silang nakita. Kahit nahihiya na ang nag-aakusa, patuloy pa rin ito sa paninira. Baka tinago niya sa ibang lugar, walang malinis sa tulad niya. Nanlumo si Rosalie habang pinipigilan ang galit at takot na bumalot sa kanya. "Umalis ka na, kundi tatawag ako ng pulis!" sigaw ng matandang babae habang itinuturo siya. Tumakbo si Rosalie, nanginginig sa takot at galit hanggang makarating siya sa panaderya. Agad siyang sinalubong ni Evelyn na puno ng pag-aalala. "Anong nangyari, anak? Bakit ka umiiyak?" Hindi na napigilan ni Rosalie ang emosyon, bumagsak siya sa mga bisig ni Evelyn habang humahagulhol. "Wala po akong ginawang masama, pero hinuhusgahan nila ako. Pinandidirihan nila ako, hindi ko na po kaya." Hinaplos ni Evelyn ang buhok ni Rosalie. Pilit siyang pinapalubag sa kanyang yakap na puno ng pagmamahal at pag-unawa. "Kailangan mong manatiling matatag, huwag mong hayaan na sirain nila ang iyong loob," payo ni Evelyn. Ngunit umiling lamang si Rosalie, nakabaon na sa kanyang puso ang sakit at kawalang pag-asa. Kinabukasan, napilitan si Evelyn na umalis ng panaderya upang makipag-usap sa kanilang landlord tungkol sa overdue na renta. Naiwan si Rosalie upang magbantay mag-isa. Pinilit niyang ituon ang atensyon sa kanyang trabaho. Ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng pangamba, lalo na't sariwa pa sa kanyang isipan ang mga banta ni Manuel. Habang nililinis ni Rosalie ang isang mesa, biglang bumukas ang pinto ng panaderya ng may kalakasan.
Pumasok si Manuel kasama ang dalawa niyang kaibigan. May mga nakakalukong ngiti sa mga labi. "Kumusta, dalaga? Anong balita dito sa panaderya?" Pangaasar ni Manuel. "Ano ang kailangan ninyo?" Tanong ni Rosalie, pilit na pinipigil ang takot. "Wala naman, gusto lang naming kumustahin ka. Narinig ko kasing wala si Evelyn, kaya mag-isa ka lang dito, tama?" Sagot ni Manuel. Pinalalalim ang ngiti habang nanlilisik ang mga mata. "Umalis na kayo! Hindi ito lugar para magpasimuno ng gulo," tugon ni Rosalie. Nanginginig ang boses. Napahalakhak si Manuel. "Gulo! Hindi kami manggugulo. Gusto lang namin tumulong, pero parang ayaw mo ng tulong namin, ha?" Pabiro ngunit may halong pananakot ang tono nito. "At paano ang sanggol mo? Sa tingin mo ba'y magkakaroon siya ng maayos na buhay?" Dugtong niya, tumutulak kay Rosalie na umatras ng kaunti habang mahigpit niyang niyakap ang kanyang tiyan. "Umalis kayo ngayon din. Tatawag ako ng pulis," sigaw ni Rosalie, pinipilit maging matapang. "Sige, subukan mo," hamon ni Manuel. "Pero sa tingin mo ba'y paniniwalaan kanila? Isang tulad mong walang tirahan at pamilya." Nanginginig si Rosalie, hindi makagalaw sa pinaghalong takot at galit nang biglang marinig ang pamilyar na boses mula sa pintuan. "Umalis kayo rito ngayon din!" sigaw ni Evelyn. Hawak ang walis, matalim ang tingin habang hinarap sina Manuel at ang kanyang mga kasama. Napangisi si Manuel. "Sige, pero tandaan mo, matandang babae, hindi na magiging ligtas ang panaderya mo." Pagkaalis ng grupo, nanatili ang banta sa hangin. Umupo si Evelyn sa tabi ni Rosalie, bakas ang habag sa kanyang mga mata. Nakayuko si Rosalie, mahigpit na hawak ang kanyang tiyan, mahina niyang binigkas. "Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko pa kakayanin." "Kailangan mong magpakatatag, Rosalie," mariing sagot ni Evelyn. "Hindi na lang para sa iyo ito, lumalaban ka rin para sa anak mo, huwag kang susuko." Ngunit sa loob-loob niya, ramdam ni Rosalie na unti-unting bumibitaw ang kanyang lakas. Hindi alam kung hanggang kailan niya matitiis ang lahat. Kinabukasan, matapos ang gabi ng bangungot, tila hindi naligtas ang panaderya kahit pa ito'y mainit at malugod. Ang mga mapanuyang tingin at masamang bulong-bulungan ng mga tao sa komunidad ay mas lalong bumibigat. "Rosalie, magpahinga ka muna ngayon, huwag kang lalabas," suhestyon ni Evelyn habang minamasa ang tinapay. Napansin ang lumalaking tahimik at pag-aalala ni Rosalie. "Hindi ako pwedeng umupo lang dito. Kailangan kong makatulong," sagot ni Rosalie, bagamat ramdam ang takot sa ideya ng muling pagharap sa labas. "Napakakulit mo. Unahin mo ang sarili mo," tugon ni Evelyn. May halong lambing ngunit matatag. Nang hapon, nagdesisyon si Rosalie na lumabas upang bumili ng mga kailangang gamit para kay Evelyn. Sa palengke, nasalubong niya si Ariel, isang middle-aged vendor na kilala sa pagiging tsismosa at mapanira. "Oh, Rosalie, andito ka pa rin pala?" Sarkastikong bati ni Ariel nang makita si Rosalie na nahihiyang lumapit sa kanyang pwesto. "Bibili lang po ako ng gulay." Mahina niyang sagot, iniiwas ang tingin. "Ang kapal naman ng mukha mong magpakita pa dito. Akala ko'y umalis ka na." Sagot ni Ariel, puno ng panghahamak na agad nakakuha ng atensyon ng mga tao sa paligid. "Ayokong makagulo, kailangan ko lang ng ilang gulay." Pakiusap ni Rosalie, umatras ng kaunti habang nararamdaman ang mapanghusgang tingin ng mga tao. "Akala mo ba'y hindi ka nakakagulo? Yang tiyan mo nagdala ng kahihiyan sa buong lugar." Bulyaw ni Ariel, sapat na lakas ng boses upang mas marami pa ang makinig. "Huwag niyo po akong pagsalitaan ng ganyan. Gusto ko lang mabuhay ng tahimik." Sagot ni Rosalie, nanginginig ang boses, ngunit ang masakit na salita ni Ariel ay nagtulak pa ng halakhak at pang-aasar mula sa mga tao sa paligid. Hindi na niya kinaya pa, tumalikod siya at nagtakbuhan. Bawat hakbang ay tila bumibigat sa pasaning, dala ng panlalait ng mundo.
Gabing iyon, habang nililinis ni Rosalie ang panaderya, biglang bumukas ng malakas ang pinto. 3 estranghero ang pumasok, ang mga mukha ay galit. Agad niyang nakilala ang isa sa kanila, si Manuel, na minsan nang nagbanta sa kanya. "Nasaan si Evelyn?" Malamig na tanong ni Manuel. "Wala siya rito," sagot ni Rosalie, pilit pinapanatili ang kanyang kalma. Malisyosong ngumisi si Manuel. "Kung ganon, ikaw na lang ang kakausapin namin." Lumapit si Manuel kay Rosalie, ang kanyang titig nakakapangilabot. "Akala mo ba makakapayapa kang mananatili rito? Nagbabala na kami sayo na hindi ka namin tanggap dito. Maawa na kayo, gusto ko lang magtrabaho ng tahimik. Wala akong ginagawang masama." Pakiusap ni Rosalie. Bakas ang takot sa kanyang tinig. "Masama? Ikaw ang masama. Mula nang dumating ka, puro bulong-bulungan ang naririnig namin sa paligid. Nababawasan ng mga costumer namin dahil ikaw ang kinukupkop sa panaderyang ito." Sigaw ni Manuel, sabay hampas ng kamay sa lamesa. Napaurong si Rosalie, kita sa kanyang mga mata ang matinding takot, habang ang mga kasamahan ni Manuel ay sinimulan ng guluhin ang lugar. Binabasag ang mga bagong lutong tinapay at isinasabog ang mga garapon ng harina sa sahig. "Tama na! Maawa na kayo! Huwag niyo itong gawin!" Umiiyak na pakiusap ni Rosalie, ngunit ngumisi lang si Manuel. "Isipin mo itong babala, umalis ka bago pa lumala ang lahat." Pagkatapos nilang guluhin ang panaderya, iniwan nila si Rosalie sa gitna ng kaguluhan. Napaupo siya sa sahig, nanginginig ang mga kamay habang kinakalap ang mga nagkalat na piraso ng tinapay, di na mapigilan ang kanyang mga luha. Pagbalik ni Evelyn, napako siya sa gulat sa nakita. "Anong nangyari dito?" tanong niya. Hindi ko na kayang manatili rito," pautal na sagot ni Rosalie, basag ang tinig. "Puro kamalasan lang ang nadadala ko sa'yo." Hinawakan siya ni Evelyn sa balikat, ang kanyang mga mata puno ng determinasyon. "Hindi ka aalis, magkakasama nating haharapin ito." Ngunit kita ni Rosalie ang pagod sa mukha ni Evelyn at lalong naramdaman ang bigat ng kanyang presensya. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap si Evelyn ng abiso sa hindi pa nababayarang renta. Kung hindi ito mabayaran sa loob ng 1 linggo, mawawala ang panaderya. Tinago niya ang kanyang pag-aalala kay Rosalie, ngunit bakas pa rin ito sa kanyang mga mata. "Aalis na ako," giit ni Rosalie nang tumulo ang kanyang mga luha. "Kung wala ako, baka tigilan na nila ang panggigipit sa'yo." "Hindi ka aalis, Rosalie," mariing sagot ni Evelyn. "Bahay mo ito." Pero ramdam ni Rosalie na ang kanyang presensya ang sumisira sa lahat ng mabuti sa buhay ni Evelyn. Kinagabihan, habang tahimik ang paligid, gising si Rosalie, nakatitig sa kisame, puno ng lungkot ang puso. "Kailangan kong umalis para sa kanya at para kay Marilu," naisip niya, hinahaplos ang kanyang tiyan. Nararamdaman ng mahinang galaw ng buhay sa loob. "Patawarin mo ako, Marilu, pero hindi ako maaring manatili rito ng matagal." Kinabukasan, maaga siyang bumangon. Inipon niya ang kanyang kaunting gamit sa isang lumang bag, tumingin kay Evelyn na mahimbing pang natutulog. Pinilit niyang pigilan ang kanyang mga luha. Ayaw niyang maging dagdag na pasanin pa. Nag-iwan siya ng maikling sulat. "Mahal kong Evelyn, lubos akong nagpapasalamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin, pero kailangan kong umalis para hindi ka na madamay sa mga problema ko. Sana nang wala ako, maging mas magaan ang lahat. Mahal kita." Sa huling sulyap at banayad na haplos sa kanyang tiyan, bumulong siya, "Marilu, kailangan nating maging matatag dahil wala ng iba." Marahan niyang isinara ang pinto, iniwan ang panaderya sa katahimikan nito. Naglakad-lakad si Rosalie sa mga lansangan hanggang matagpuan ang isang murang paupahang bahay sa gilid ng lungsod, kung saan walang pakialam ang mga tao sa kanyang pinanggalingan.
Ngunit ang kaunting pera niya ay sapat lamang para sa ilang araw na renta. Room number 3. Siguraduhin mong wala kang abala sa akin hanggat wala kang pambayad. Ani Gloria, ang prangkang landlady habang iniabot ang susi. Masikip, madilim at mabaho ang silid. Naupo si Rosalie sa gilid ng kama, pinipigilang umiyak habang naaalala si Evelyn at ang panaderya. Ngayon silang dalawa na lang ni Marilu. Makakaraos tayo, mahinang sabi niya sa sarili kahit puno ng pagdududa ang kanyang puso. Kinabukasan, naghanap si Rosalie ng trabaho sa paligid, ngunit puro pagtanggi ang kanyang natanggap. Walang bakante. Masyado kang bata. Ayaw namin ng gulo, ang laging sagot sa kanya. Ang kanyang kitang-kita na pagbubuntis ay naging sanhi ng negatibong pagtingin ng iba. Matapos ang buong araw ng walang kabuluhang paghahanap, bumalik siya sa inuupahang bahay at nadatna ng mga bata roon na nangungutya sa harap ng kanyang pintuan. "Tingnan mo yung tiyan niya, ang laki," sabi ng isa na tinawanan ng iba. Masama siguro siya, kaya siya iniwan ng pamilya niya. Hirit ng isa pa na lalong sumugat sa damdamin niya. "Tama na, hindi yan mabuti," mahinang sagot ni Rosalie, ngunit lalo lang silang nang asar. Gabing iyon, humiga siya sa madilim na silid, yakap ang kanyang tiyan, pilit pinapatahan si Marilu at ang kanyang sarili sa gitna ng alaala ng panlilibak ng mga bata. Kinabukasan, nagising si Rosalie ng mas maaga kaysa sa iba, ngunit nadatnan niya si Gloria sa labas ng kanyang pintuan, galit na galit. "Ikaw ang nagnanakaw sa akin, hindi ba?" Malakas na paratang ni Gloria. "Wala po akong kinuha," sagot ni Rosalie gulat at takot. "Huwag kang magsinungaling. Bakit may nawawala sa drawer ko simula nang dumating ka?" sigaw ni Gloria. "Hindi ko po alam, pero hindi ko po talaga ginawa iyon." Basag ang boses ni Rosalie, umaapaw ang luha. "Tama na ang dahilan. May 24 oras ka para magbayad o umalis. Hindi ko papayagang manatili rito ang magnanakaw." Napayuko si Rosalie, tinatanggap ang bigat ng mga paratang at bulong ng mga kapitbahay. Pagbalik niya sa kanyang silid ng gabing iyon, natuklasan niyang bukas ang pintuan at nagkakalat ang kanyang kaunting gamit. "May tao ba rito?" Nanginginig niyang tanong, ngunit walang sumagot. Sa pagpasok, napagtanto niyang nawawala ang kanyang kaunting pera. "Hindi ito maaring mangyari," bulong niya umiiyak habang tumatakbo para hanapin si Gloria. Ngunit bago pa siya makapagsalita, sinita siya nito. "Ikaw na naman. Huwag mong isisi sa iba. Ginawa mo ito sa sarili mo." Ang pagsabog ng galit ni Gloria ay iniwang tahimik si Rosalie na walan ng kakayahang ipagtanggol ang sarili. Dinaig ng kawalang pag-asa, bumalik siya sa kanyang silid. Nag-iisa sa malamig at madilim na espasyo, niyakap niya ang kanyang tiyan habang tuloy-tuloy ang pag-agos ng kanyang luha. "Patawarin mo ako, Marilu. Hindi kita naipagtanggol. Ano na ang mangyayari sa atin? Paano tayo mabubuhay?" Mahinang bulong niya, dama ang lalim ng kanyang hinagpis. Walang sagot, tanging ang malamig na ihip ng hangin na pumapasok sa mga bitak ng pintuan ang maririnig, na parang nagpapahayag ng kanyang malalim na kalungkutan. Kinabukasan, tahimik na umalis si Rosalie mula sa paupahang bahay, ang kanyang mga kaunting gamit nakalagay sa isang lumatkupas na bag. Ang tunog ng mga susi habang inaabot niya kay Gloria ay sinagot lamang ng isang malamig na kibit balikat. Tinaboy siya ng landlady nang hindi man lamang siya nililingon. Nakayuko dala ang bigat ng malamig na mga titig ng mga tao. Tinahak ni Rosalie ang mga lansangang minsang naging tahanan, ngunit ngayoy tila itinataboy siya. Gutom na ang nararamdaman niya at masakit na ang kanyang katawan. Pansamantala siyang huminto, sumandal sa isang lumang pader, pilit inaabot ang kanyang hininga sa gitna ng malamig na hangin. Nakarating siya sa isang pamilyar na kanto ng palengke, kung saan dati siyang nakatanggap ng kabutihan sa anyo ng mga tirang pagkain.
Ngunit sa araw na iyon, tila siya'y hindi napansin ng mga nagdaraan. Tumayo siya sa tabi ng isang tindahan na naiilawan ng kaaya-ayang liwanag. Amoy ang masarap na bagong lutong tinapay at nilakasan ng loob na humingi ng tulong. "Paumanhin po, may natira po ba kayong pagkain?" Tanong niya ng mahina, basag ang tinig dahil sa lamig. Tiningnan siya ng may-ari ng tindahan nang may pang-uuyam. "Wala akong maibibigay sa'yo, umalis ka na," mabilis na sagot nito. Bagamat masakit, nagpasalamat pa rin si Rosalie at umalis. Iniwasan ang mga titig ng mga taong tila nililibak siya. Nakahanap siya ng pahingahan sa isang bangko sa parke at niyakap ang kanyang tiyan. Tahimik na umiyak habang dumadaloy ang kanyang mga luha. "Marilu, patawarin mo ako! Bakit natin kailangang danasin ito?" Mahina niyang sabi. Ang kanyang pagluluksa ay naantala ng tawanan ng mga batang naglalaro. Isa sa kanila ay tumigil, tinuro ang kanyang tiyan at nagsabing, "Tingnan niyo, ang taba niya." Ang mga salita ay sinundan ng tawanan at isang bato ang inihagis ng isa pang bata na tumama malapit sa kanya. Yumuko na lamang si Rosalie, tiniis ang sakit sa kanyang puso. Pagsapit ng dapit hapon, gumala siya ng walang direksyon hanggang sa makahanap ng isang tahimik na sulok sa pagitan ng mga abandonadong gusali. Pumulupot siya sa sarili, pilit na nilalabanan ang malamig na hangin. Kahit pilit niyang ipinikit ang mga mata, ang gutom at ang lamig ay tila mga multong bumabalot sa kanya, paulit-ulit na nagpapaalala ng kanyang kalungkutan. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, may narinig siyang mga yabag. Sa unay, binaliwala niya ito, inakala niyang isa lamang itong estranghero. Ngunit huminto ang mga yabag sa harap niya at isang pamilyar na tinig ang bumasag sa katahimikan. "Rosalie?" Inangat ni Rosalie ang kanyang mukhang basang-basa ng luha at nakita si Evelyn na nakatayo ron. Bakas ang pag-aalala at pagod sa mukha nito. Hawak ni Evelyn ang isang flashlight at lumang payong, ang kanyang hiningay-hingal. "Evelyn!" Basag ang tinig ni Rosalie nang magsalita. "Ikaw talagang bata ka! Pinag-alala mo ako ng husto! Hinanap kita kung saan-saan!" Sigaw ni Evelyn, puno ng emosyon. Lumuhod si Evelyn at ang nanginginig niyang mga kamay ay hinawakan ang pisngi ni Rosalie. "Bakit ka umalis ng ganon? Ayokong maging pabigat pa sa'yo," sagot ni Rosalie, humahagulgol. Niakap siya ni Evelyn ng mahigpit, parang ayaw na siyang pakawalan. "Hindi mo ba naiintindihan, Rosalie? Pamilya kita, hindi kita iiwan kahit ano pa ang harapin natin." Sa malamig at madilim na paligid, sa ilalim ng bahagyang ambon, nagyakap silang dalawa. Ang mga hikbi ni Rosalie ay sumabay sa patak ng ulan. Nanginginig, ngunit tila nakatagpo ng init sa bisig ni Evelyn. Muling nadama ni Rosalie ang init ng pagmamahal na akala niya'y nawala na. "Rosalie, tandaan mo ang sinabi ko, magkasama tayong haharap sa lahat ng ito," bulong ni Evelyn puno ng damdamin. Tumango si Rosalie habang umiiyak at tumingala kay Evelyn. Patawad dahil umalis ako nang hindi nagpapaalam." "Huwag na nating isipin iyon. Ang mahalaga, ligtas ka na ngayon," sagot ni Evelyn. Ang kanyang mga kamay nagbibigay ng kaunting init habang yakap si Rosalie. Kinabukasan, bumalik sila sa panaderya, isang lugar na, sa kabila ng mga hamon, ay naging tahanan para kay Rosalie. Muling naglinis si Evelyn, inaalis ang alikabok na naipon sa kanilang pagkawala. Tumulong si Rosalie, muling sinasanay ang sarili sa paggawa ng tinapay. "Tutulungan kita, Evelyn. Aayusin natin ito," aniya, bakas sa mga mata ang kaunting pag-asa. Ngumiti si Evelyn, isang ngiting puno ng sinseridad. "Tama ka, Rosalie. Magiging maayos din ang lahat basta't magkasama tayo. Walang makakatalo sa atin." Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Rosalie na hindi pansinin ang mga masakit na bulong at tingin ng mga kapitbahay. Nagpokus siya sa pagtatrabaho sa panaderya at sa pag-aalaga kay Marilu.
ang bagong buhay na nasa kanyang sinapupunan. Unti-unting muling bumalik ang mabangong amoy ng nilulutong tinapay. Tinatanggap muli ang mga dating customer. Sa likod ng counter, nagniningning ang mga mata ni Rosalie, puno ng pag-asa para sa hinaharap. "Salamat, Evelyn," sabi ni Rosalie isang araw, puno ng pasasalamat habang tinitingnan ang babaeng nagpakita ng walang hanggang suporta sa kanya. "Hindi ko magagawa ito kung wala ka." Pamilya kita, Rosalie, at ang pamilya hindi kailanman naghihiwalay anuman ang mangyari, tugon ni Evelyn, sabay tapik sa kamay ni Rosalie, bakas ang pagmamahal sa kanyang mga mata. Sa ilalim ng kanilang payak na bubong, namuhay sina Rosalie at Evelyn nang may kasimplehan at katahimikan, binubuo ang kanilang lakas mula sa isa't isa upang harapin ang anumang pagsubok na dumating sa kanilang buhay. 13 taon na ang lumipas mula nang iwan ni Rosalie ang tahanan ng kanyang mga magulang. Sa panahong iyon, siya ay naging isang matatag at masikap na babae sa tulong ng walang sawang suporta ni Evelyn na tumulong sa kanya na malampasan ang maraming pagsubok. Magkasama nilang binuksan ang isang maliit na kafe sa labas ng Miami na pinangalan ng Marilu mula sa pangalan ng anak ni Rosalie, na siyang naging pinakadakila niyang inspirasyon. Ngayon, 3 anyos na si Marilu, kamukhang kamukha ng kanyang ina noong kabataan nito, ngunit may taglay na talas ng isipan at matibay na kumpiyansa. Madalas siyang makikitang tumutulong sa kafe, binabati ang mga customer gamit ang kanyang nagniningning na ngiti. Ang kanilang buhay, bagamat simple, ay sagana sa kaligayahan at pagmamahal. Isang malamig na umaga, habang pinapakinis ni Rosalie ang counter, bumukas ang pinto ng kafe at pumasok si Vilma, ang masayahing matandang kaibigan ni Evelyn na madalas bumisita hindi lamang para sariwain ang nakaraan kundi para suportahan din si Rosalie. May dala siyang isang bungkos ng lumang litrato, at ang mukha niya'y nagniningning sa kasiyahan habang binabahagi ang mga ito. "Rosalie, tingnan mo ang mga natagpuan ko habang naglilinis. Mga litrato ni Evelyn noong kabataan niya." Masiglang sabi ni Vilma, inilalatag ang mga litrato sa counter, ang mga matay kumikislap sa alaala. Isang mainit ng ngiti ang sumilay sa mukha ni Rosalie habang lumapit siya upang tingnan ang mga larawan. Si Evelyn talaga ang pinakakahangahangang tao na nakilala ko. Kung wala siya, wala tayong lahat dito ngayon, sabi niya nang may malalim na pasasalamat. Narinig ni Marilu ang pag-uusap at mabilis na lumapit mula sa pastry counter, interesado sa mga litrato. "Siya ba si B, Evelyn? Hindi ko pa siya nakikita noong bata pa siya." "Oh, anak, marami siyang nagawa para sa atin," sagot ni Rosalie. Punong-puno ng pagmamahal ang tinig habang ginulo niya ng bahagya ang buhok ni Marilu. Ang puso niya'y napuno ng pasasalamat sa babaeng naging gabay niya sa pinakamadilim niyang mga panahon. Bigla ang tunog ng kampanilya sa pinto ng kafe ay bumasag sa ere. Tumingin si Rosalie pataas at ang kanyang katawan ay tila nanigas nang makita ang matandang babaeng pumasok. Ang kanyang payat na katawan ay balot ng pilak na buhok at bagamat puno ng linya ng katandaan ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata na puno ng pagod at bahagyang pag-aalinlangan, ay mayroong malalim na pamilyaridad na agad na nakilala ni Rosalie. "Ariel," mahinang sambit ni Rosalie, halos pabulong habang mabilis na tumibok ang kanyang puso. Dahan-dahang tumango ang babae at unti-unting napuno ng luha ang kanyang mga mata. "Oo, Rosalie, ako ito ang iyong ina." Ang atmosfera sa kafe ay biglang bumigat, puno ng mga salitang hindi masambit at mga nakaraang hindi pa natatapos. Tahimik na tumabi si Vilma, pakiramdam ang tumitinding tensyon habang ang mga mata ni Marilu ay nagpalipat-lipat sa pagitan ng kanyang ina at ng hindi pamilyar na babae. Litaw ang pagkalito at pagkamausisa sa kanyang mukha.
Binalot ang sarili, tumigas ang tono ni Rosalie. Anong ginagawa mo rito matapos ang lahat ng taon? Akala mo ba maaari kang bumalik na parang walang nangyari? Bahagyang yumuko si Ariel, ang kanyang tinig basag ng emosyon. Alam kong wala akong karapatan, pero hindi ko na kaya ang bigat ng pagkakasala. Narito ako upang humingi ng tawad. Ang tawa ni Rosalie ay puno ng pait, habang ang kanyang mga matay na puno ng luha at muling bumangon ang mga lumang sugat. Itinapon mo ako nang wala akong mapuntahan. Mas piniling protektahan ang dangal ng pamilya kaysa sa sarili mong anak. At ngayon, akala mo ba na isang sorry lang ay maitatama ang lahat? Nararamdaman ang tensyon, hinila ni Marilu ang kamay ng kanyang ina. Ang batang mukha niya ay puno ng pagkalito. Mama, anong nangyayari? Sino siya? Huminga ng malalim si Rosalie, ang kanyang mga kamay naninigas sa pagkakakuyom. Matapos ang mahabang katahimikan, mahina niyang sinabi, Marilu, siya ang lola mo. Lola? Ulit ni Marilu, may halong pagkagulat habang tumingin kay Ariel. Totoo ba iyon? Ikaw ang nanay ng mama ko? Lumuhod si Ariel, ang mga matay puno ng pagsisisi habang hinarap si Marilu. Oh, anak, ako ang lola mo. Nakagawa ako ng napakalaking pagkakamali. Iniwan ko ang mama mo noong pinakanangangailangan siya sa akin. Binabagabag ako ng aking mga desisyon at hindi ko na kayang magpatuloy nang hindi sinusubukang itama ang mga iyon. Habang sinusubukang intindihin ang narinig, muling tumingin si Marilu sa kanyang ina. Ang ekspresyon niya ay puno ng pagkalito. Mama, totoo ba? Bakit kanya iniwan? Mahigpit na niyakap ni Rosalie si Marilu, ang kanyang tinig maamo. Ipapaliwanag ko ang lahat sa iyo, anak, pero hindi pa ngayon. Tumayo si Ariel, ang tinig nanginginig sa damdamin. Rosalie, alam kong hindi madali ang pagpapatawad, pero narito ako upang gawin ang lahat ng makakaya ko upang makabawi. Ang sagot ni Rosalie ay puno ng mga tao ng sakit. Hindi ganun kasimple. 13 taon ang lumipas at kinailangan kong buuin ang buhay ko mula sa wala ng wala ka. Hindi ko alam kung may magagawa ka pa ngayon upang mabago ang nakaraan natin. Si Vilma, tahimik na nanonood, lumapit at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Rosalie. Rosalie, ang ginawa ng iyong ina ay walang kapatawaran, pero minsan ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa taong nakasakit sa atin. Ito'y para rin sa sarili natin upang makalaya. Nagkatinginan si Rosalie at si Ariel, ang kanyang emosyon pinaghalong galit, sakit at isang hindi maikakailang kahinaan. Si Marilu, pinagmamasdan ang mga nakatatanda, ay nagsalita ng may kakaibang linaw para sa kanyang edad. Ginang, Ariel, hindi ko alam ang lahat ng ginawa mo, pero kung talagang nagsisisi ka, kailangan mong patunayan iyon sa pamamagitan ng mga gawa, hindi lamang ng salita. Tumango si Ariel, ang kaunting pag-asa ay sumiklab sa kanyang mga mata. Tama ka, anak, handa akong gawin ang lahat ng kinakailangan. Habang tumutulo ang mga luha, hinawakan ni Ariel ang mga kamay ni Rosalie. Ang mga nakalipas na taon ay puno ng pagsisisi. Pagkaalis mo, nagkasakit ang iyong ama. Siya'y binagabag ng konsensya, pero ang kanyang pagmamalaki ang pumigil sa kanya na lapitan ka at ngayon wala na siya. Si Rosalie, lubos na nabigla sa revelasyon, ay nakaramdam ng masalimuot na emosyon habang pinapakinggan ang mga higbi ng kanyang ina. Ang nakaraan at kasalukuyan ay tila nagbabanggaan sa loob ng maliit na kafe. Nanatili si Rosalie na nakatayo, parang dinaanan ng malakas na bagyo ang kanyang isipan. Wala na si Papa? Mahinang tanong niya habang pira-piraso ang kanyang tinig. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Bakit ngayon ka lang lumapit? Hinawakan ni Ariel ang mga kamay ng kanyang anak, nanginginig.
Natakot akong hindi mo ako mapapatawad, pero pagkatapos ng kanyang pagkamatay, naisip ko na hindi ko kayang harapin ang pagkawala mo rin, Rosalie. Ikaw na lang ang natitira para sa akin. Inalis ni Rosalie ang kanyang mga kamay at umatras. Ako na lang ang natitira para sa iyo. Iniisip mo bang sapat na ang ilang salitang puno ng pagsisisi? Itinakwil ako ni Papa at binaliwala mo ako ng 13 na taon. Nabuhay akong mag-isa, pinalaki ang anak ko mag-isa at ngayon hihingi ka ng tawad dahil nalulungkot ka. Walang masabi si Ariel, nanginginig ang mga balikat habang umiiyak. Si Marilu na nakatayo sa tabi ng kanyang ina ay tahimik na pinagmamasdan ang tagpo ang kanyang mga matay puno ng pagkalito. Mama, mahinang sabi niya, halos pumutol ang kanyang tinig. Hindi ko alam ang buong nangyari pero marahil tunay siyang nais makipag-ayos. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kafe. Pumasok si Evelyn, tahimik na pinagmamasdan ng eksena. Dahan-dahan siyang lumapit at nagsabi, Rosalie, hayaan mong magsalita ang iyong ina. Paano ko siya mapapatawad? Itinapon nila ako sa kaguluhan at ngayon gusto nilang kalimutan ko na lang ang lahat? Hinagpis ni Rosalie, naghahanap ng aliw kay Evelyn. Ipinatong ni Evelyn ang kanyang kamay sa balikat ni Rosalie. Ang kanyang tingin ay malambing ngunit puno ng determinasyon. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kalimutan ang lahat. Ibig sabihin nito ay pakawala ng pait sa iyong puso. Madalas, ang pagpapatawad ang pinakamalaking regalong maibibigay mo sa sarili mo. Lumuhod si Ariel, nanginginig ang boses. Hindi ko inaasahang mapapatawad mo ako agad, pero pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataong itama ang mga pagkakamali. Hindi ko maibabalik ang nakaraan, pero narito ako ngayon, umaasa na maging bahagi ng iyong hinaharap. Ibababa ni Rosalie ang kanyang tingin, litong-lito ang damdamin. Kailangan ko ng oras, mahinang sabi niya. Tumango si Evelyn ng may pangunawa. Kunin mo ang lahat ng oras na kailangan mo, Rosalie. Walang nagmamadali, pero tandaan mo, kahit ang pinakawasak na pamilya ay maaring muling magkaayos. Tumayo si Ariel, patuloy ang agos ng kanyang luha, ngunit may bakas ng pag-asa sa kanyang mga mata. Salamat, Rosalie. Ang pagkakataong ito ay mahalaga sa akin. Gagawin ko ang lahat para patunayan ang aking sinseridad. Habang lumilipas ang mga araw, nanatiling may distansya si Rosalie kay Ariel, ngunit hindi niya ito pinigilan na makilala si Marilu. Madalas, si Ariel ay tahimik na nakaupo sa isang sulok ng kafe, pinagmamasdan sina Rosalie at Marilu. Tuwing tumatawa si Marilu, may banayad ng ngiti sa labi ni Ariel, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Isang umaga, hinila ni Marilu ang kamay ng kanyang ina. Puno ng kislap ang kanyang mga mata na hindi kayang baliwalain ni Rosalie. Mama, pakiramdam ko talaga nagsisisi si Bagu. Pwede mo ba siyang patawarin? Ayoko nang makita kang malungkot. Habang pinagmamasdan ang kanyang anak, naramdaman ni Rosalie na tila unti-unting nababasag ang kanyang paninindigan. Si Marilu ang pangunahing inspirasyon niya, at kung ang pagpapatawad ay magbibigay ng kapanatagan sa kanyang anak, handa siyang pag-isipan ito. Madalas na si Evelyn ang nagiging tulay para sa kanilang pag-uusap. Madalas niyang iniimbitahan si Ariel sa hapunan at kinakausap ito pagkatapos ng trabaho. Sa isa sa mga gabing iyon, habang nag-aayos si Rosalie, sinabi ni Evelyn kay Ariel, "Napahirapan mo si Rosalie ng husto, pero sa tunay na tiyaga at pagsisikap, naniniwala akong may pagkakataon para sa pagkakasundo." Punong-puno ng emosyon ang sagot ni Ariel, "Hinding-hindi ako titigil sa pagsisikap. Anak ko si Rosalie at gagawin ko ang lahat para patunayan ang aking sinseridad." Pagkaraan ng ilang linggo, nagpasya si Rosalie na harapin si Ariel.
Nag-usap sila sa tahimik na kusina ng kafe ng gabing iyon pagkatapos makatulog ni Marilu at umalis si Evelyn upang bigyan sila ng pribadong oras. "Ma," simula ni Rosalie, malamig ang tono ngunit bahagyang mas malambot kaysa dati. "Kailangan kong maunawaan kung bakit. Bakit mo ako iniwan nang kailangan kita ng husto?" Yumuko si Ariel, nanginginig ang kanyang boses. "Natakot ako, Rosalie. Pareho kaming natakot ng ama mo sa sasabihin ng lipunan. Lagi naming inuuna ang reputasyon ng pamilya at nang dumating ang krisis, hindi namin alam kung paano ito haharapin pero napakalaking pagkakamali iyon." Tahimik si Rosalie, binibigyan ng pagkakataon si Ariel na magpaliwanag pa. "Nang mawala ka, hindi na muling ngumiti ang ama mo. Labis siyang nagsisi sa kanyang mga ginawa, ngunit masyado siyang maipagmamalaki para aminin ito. Madalas siyang nauupo sa tabi ng bintana, tila umaasang babalik ka." "At bakit hindi niya ako hinanap?" tanong ni Rosalie, nanginginig ang boses. "Inakala niyang hindi mo siya mapapatawad at ganun din ang inisip ko. Pero pagkatapos niyang mamatay, napagtanto kong hindi ko kayang mabuhay ng ganito na lang. Hindi ko kayang mawala ka rin," amin ni Ariel habang umaagos ang luha sa kanyang pisngi. Nanatili si Rosalie na walang kibo, ang kanyang damdamin ay naguguluhan. Naalala niya ang mga taong puno ng pakikibaka, ang mga malalamig at nag-iisang gabi at ang pagtayo mag-isa sa ulan. Ngunit napagtanto niyang ang pagkapit sa kanyang sama ng loob ay hindi magbabago sa nakaraan. "Ma," ani Rosalie, ang boses niya ay nanginginig, "hindi ko kayang burahin ang nakaraan. Pero para kay Marilu, para kay Evelyn, at para sa sarili ko, susubukan kong magpatawad." Humagulgol si Ariel, mahigpit na niyakap si Rosalie. "Salamat, Rosalie. Pangako ko, itatama ko ang lahat." Mula noon, nagsimulang tumulong si Ariel sa kafe. Unti-unting binubuo muli ang ugnayan nila ni Rosalie. Bagamat may mga natitirang balakid, pareho nilang piniling harapin ang mga ito ng magkasama. Si Marilu ang nagsilbing masayahing tulay sa pagitan nila. Ang kanyang inosenteng tawa ang nagbigay ng pag-asa sa kanilang araw at ang kanyang mga tanong ay nagdulot ng mga saglit ng kasiyahan. Makalipas ang ilang buwan, sa isang maaraw na umaga, nagdaos ang Marilu Cafe ng munting pagtitipon upang pasalamatan ang kanilang mga taga-suporta. Magkakatabi sina Evelyn, Ariel, Rosalie at Marilu na ang kanilang mga mukha ay puno ng pasasalamat at kasiyahan. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Rosalie, "Iba't ibang hamon ang ibinabato ng buhay sa atin, ngunit sa pagtitiyaga, makakamit natin ang pag-asa." Kailangan kong pasalamatan si Evelyn na sumagip sa akin sa pinakamahirap kong panahon at ang aking ina na walang sawang nagsikap upang maitama ang kanyang mga pagkakamali. Napuno ng luha ang mga mata ni Ariel habang hinawakan niya ang kamay ni Rosalie at sinabi, "Sobrang ipinagmamalaki kita, Rosalie. Ikaw ang pinakamalakas na babaeng kilala ko." Natapos ang pagtitipon na puno ng tawanan at init sa loob ng maaliwalas na Marilu Cafe. Unti-unting nawala ang mga hinanakit ng nakaraan. Sina Rosalie, Ariel, Evelyn at Marilu ay nagsimulang yakapin ang bagong anyo ng kanilang pamilya, hindi man perpekto ngunit puno ng pagmamahal. Ipinapakita ng karanasan ni Rosalie ang makapangyarihang pagbabago na dulot ng pagpapatawad at ang tibay ng pagmamahal. Ang pagpapatawad ay hindi lamang tungkol sa pagpapalaya sa iba. Ito rin ay isang paglalakbay patungo sa sariling kagalingan. Sa gitna ng pagsubok at kawalan ng hustisya, ang mga simpleng kabutihan tulad ng suporta ni Evelyn ay maaaring magsilbing liwanag, nagpapainit sa nanlamig na damdamin at gumagabay sa landas sa kabila ng kadiliman. Ang buhay ay likas na hindi perpekto, ngunit sa pagmamahal at sinseridad, ang mga pinakamalalim na sugat
ay maaaring maghilom. Kahit sa pinakamadilim na araw, laging may liwanag ng pag-asa sa unahan. Kung nahanap mo ang kwentong ito na nakakapagbigay inspirasyon, paki-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Ang inyong suporta ang nagtutulak sa amin na magbahagi ng mga kwentong nakakabagbag damdamin halos araw-araw. Maraming salamat at magkita-kita tayo muli